Ika-51 kaarawan nga ng tatay ko ngayon, kaya naman for today's video, tara samahan nyo kami sa aming selebrasyon. Sa ilog nga pala kami dadayo ng pag-celebrate ng kaarawan ng tatay ko, kaya naman maagang maaga pa lang ay bumiyahe na kami papunta ng Putol. Mahigit 20 minutos lang din yung inabot ng biyahe namin at nakarating na rin kami kaagad dito sa ilog ng Fortuna. Pagkarating pangalaang namin ay ring mga batuta nga namin ay kalabsawan na nga agad ang paa at gusto na agad maligo. Maigi na rin lang talaga at pinagbigyan kami ngayon at maganda ang panahon kaya naman sobrang linaw uli ng tubig. Eto ang mga batuta namin kasama ay kalabsawan na kaagad at tuwang-tuwa ng magbabadini sa may ilog. Nag-order na nga lang pala ako nitong mga ibang pagkain para kaunting pangulam na nga lamang yung alutuin namin dito. Eto nga't inumpisahan na agad ni birthday boy ang pagsasaing dito sa malaking kawa. Kapag talaga maramihan ay dito nga ni kami nagasaing. At para naman sa pangulam namin ay magluluto nga pala kami ng walang kasawaang kalderetang baboy. Kapag talaga isa sa pamilya namin ay mayroong kaarawan, talagang pinapaghandaan namin kahit papaano at isang pamamaraan nga ito ng aming pasasalamat sa Ama. Higit 7 kilong kare ng baboy lamang naman itong lulutuin namin at kakaunti din lang naman kaming magkakasama at kasama pala namin ngayon yung ibang mga kapatid ng tatay ko. Eto nga tinumpisa na rin yung pagluluto ng kaldereta. Naglagay na nga diyan ng tomato sauce, ng toyo at saka nitong oyster sauce. Naglagay na nga rin pala diyan ng tomato paste at saka ng mga pampalasang paminta at saka asin. At eto nga pala uli yung tagaluto namin ang aking tiyuhing Rico. At para nga daw mas malinam na may naglalagay nga rin pala kami dito ng cheese, ng sili at saka ng pickles. Maalam na din naman akong magluto ng kaldereta kaso nga yung luto nitong tiyuhin ko ay talaga namang hindi ko makuha-kuha at napakasarap niyang magtimpla. Kaya naman sa tuwing may papunsyonan nga din sa amin ay siya nga yung pinapagluto ko at yung aking nganing luto ay tamang pambahay laang. At para nga mas malinamnam at mas masarap itong kaldereta natin ay naglalagay nga pala kami diyan nitong condensed milk. At kapag nga malambot na yung karning baboy ay nilagay na nga din namin yung patatas at saka yung carrots. At hinalo-halo ko nga lang ito at iintayin din natin uling lumambot yung patatas at saka yung carrots. At pinaghalo-halo lang at pinailalo yung carrots at saka patatas nang mabilis lumambot. Naku, yung ganitong ulam ay talaga namang hindi nakakasawa at sarasa pa lang ay ulam na. At syempre ang di mawawala sa ating kaldereta, ang green peas at ang gisantes. Naku po ay kung naandi nila lamang kayo sa mga oras na rin pag naamoy yung mga mare ay talaga namang nakakakalam ng sikmura. Panigurado nga akong taob na naman ng isang kawan ng kanin namin sa lagay na are. Yung garining luto talaga sa kaldereta ang hahanap-hanapin mo at are nga luto ng ating kalderetang baboy. At pagkaluto naman ng kalderetang baboy, ngayon naman ay magluluto nga pala ako ng lechon belly. Pinaghiwaan ko nga lamang itong karne para manuot nga hanggang loob yung mga samya na ilalagay ko. Una ko ngang nilagay diyan itong asin at saka paminta at pinahid ko nga lamang dito sa buong karne para manuot ang lasa. At syempre, naglalagay nga rin pala tayo dito ng sibuyas at saka bawang. At naglagay nga rin pala ako dito ng sili para merong anghang. At para may linamnam, naglalagay din pala ako dito ng oyster sauce. At syempre, hindi pwede natin makalimutan itong tanglad at saka itong dahon ng sibuyas. Para may dagdag lasa at linamnam, naglalagay nga rin pala ako dito nitong ham at cheese. At pagkatapos nga niyan, ay pinarolyo ko na nga dito kay Tito Rico at kako isasalang na namin. Maya-maya pa nga, eto na nga ang inasabi namin at inabutan na nga kami ng bugso ng ulan. Hindi ba man lamang ako kami nakakaligo ay naandiyan na nga niyang malakas na ulan. Kaya din na din lang namin sinalang aring lechonin namin din sa abuhan ng kubo. Maigi na lang man din at ringaning cottage na may lutuan ang aming napiling rentahan kahit paano nakakapagluto sa mga garini. Sprite nga pala itong dahan-dahang binubuhos din sa lechon at nang hindi nga daw agad masunog. At dahil medyo matagal-tagal pa ngang maluto yung ating lechong belly, aringanit naghayin na nga din kami para kakoy makakain na at medyo magutom na nga din. At rin na nga pala lahat yung mga inihanda naming pagkain. Narin niluto namin kaninang kaldereta. Syempre hindi mawawala ang palabok, carbonara at saka meron din nga pala tayo ditong chicken cordon at meron pang mantawag din yung kutsinta, puto pao at saka syempre di mawala ang cake at ang ating kanin. At bago nga ni kami mag-umpisa ay di kinantahan muna nga namin itong birthday boy. Tunay ka nga namang ligahing-ligaya ring may birthday na rin at panay ang ngisi. Paano ba namang hindi masaya ay natanggap niya na ngayon kanyang matagal na inaasam at mamaya ko na nga lamang apakita sa inyo kung paano namin siya ng sorpresa. At pagkatapos nga namin siyang makantahan ng maligayang kaarawan ay di nag-blow na nga ng candle at tuwang-tuwa na naman nga ang matanda. At syempre bago nga ni kami kumain ay sama-sama kaming nanalangin. Thank you Lord sa lahat ng blessings at thank you din sa panibagong taon na dumating sa buhay ng tatay ko. Nawa nga ni at panalangin ko ay marami pang kaarawan ang dumating sa buhay ng mga magulang ko at sa bawat isa sa amin na patuloy kaming pagpalain ng malusog at malakas
malakas na pangangatawan. Nagluto din nga pala ng pansit itong kapatid ko at syempre daw na hindi mawawala at pampahaba nga daw ika ng buhay. Mas masarap nga rin kumain kapag rining sama-sama at madami kayo, maraming kaagawan at talaga namang napakasarap din kumain ngayon at talagang nakakagutom yung panahon at napakalakas nga ni ng ulan. Ay siya, kain na kita mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Ika ko nga ni Dian ay baha ka lang, gutom ako. Cheers. Saglit nga lamang dumaan ang ulan Dian ay umapaw na nga agad aring tubig at tingnan nyo pa nga ang kulay ng ilog ay daig mo pa ang chocolate brown ay kako nga'y maliliguan pag-aari. Dumating nga din dito itong biyanan ko at saka yung hipag ko at kako'y kumain na nga muna sila. At kinumusta ko naman ang lagay ng aming inalitsyon at aring nga daw at malapit-lapit na nga daw aring maluto. Amoy pala ang mandin ay talaga namang nakakagutom na nga ning tingnan. Sa puntong aring malapit-lapit na nga din daw itong maluto at konting ikot na laang. Tunay ka nga namang hindi pala talaga biro ang paglilitsyon. Talaga namang napakainit at darang na darang din sa apoy. At sa wakas sa mahigit 2 oras sa pag-iikot ay aring at luto ng ating lechon belly. Ay ko, kitang-kita nyo naman ang kintab ay mukhang malutong at aring at pinatanggalan na namin ng alambre at ng makain na. Tinanggal na nga din yung mga tanglad at saka pinatadtad ko na nga din sa aking tiyuhing Rico at nang kako'y mapurbahan nga kung talaga namang masarap ang lechong belly. Amoy pa lang ay talaga namang nakakagutom na at aring at pinagkaguluhan na nga namin. Abay kagulo na nga ang mga mangyan at kanya-kanyang huntahan na masarap daw ikaw pala ang garining lechong belly. Sobrang lutong nga ng balat at talaga namang napaka-juicy at napakalambot ng laman. Para nga rin pinagpiesta na kaagad yung balat at halos laman na nga lamang yung natira. Saglit nga lamang dito sa mga kasamahan ko at sobrang sarap nga ni daw. Anyway, maraming salamat nga ni pala din sa aming tagaluto. Pagkatapos nga namin kumain diyan ay balak pa nga sana namin na magaliguan pa lamang. Kaso naman ay paano baga naman ka kung makakaligo na rin garini ang kulay ng tubig? Kaya naman sabi ko nga ni sa kanila ay sa sunod na lang uli kita galiguan at kita'y umuwi na. Aringaning si Ate Kining ay nalulungkot at nalulumbay na naman at hindi nakaligo. Paano baga naman ay putik-putik na kako ang tubig ining. At shoutout na nga rin po pala dito sa mga followers namin na nakilala pa nga ni kami dito sa may ilog. Gayon din nga dito sa aming napakagandang principal kay Ma'am Lambon at sa kanyang buong pamilya. Salamat nga rin po pala sa inyong panonood at pagsuporta sa aming mga vlogs. At pagkatapos nga rin ng mga ganap namin ay di kami umuwi na din. Pass forward ay pass backward. Eto nga pala yung kaganapan bago pa sumapit yung kaarawan ni tatay. Isusurprise ko nga siya ng kanyang matagal nang pinapangarap na Rusko na sasakyan. Kaya naman for today's video ay isa na naman pong pangarap ang matutupad ngayon. Kakuntsaba ko nga dito yung nanay ko at saka yung kapatid kong si Tano at kakoy nang maisagawa natin yung ating surprise ay umahon nga kayo ng bundok at kakoy manguha kayo ng buko. Wala nga kalam-alam diyan yung tatay ko na palabas lamang yung mga buko salad ako. Matagal na nga itong tatay ko na nagaparinig sa akin na gustong-gusto nga daw niya ng Rusko kaya naman mahigit 1 taon ko talagang pinag-ipunan ang pambili nito. At dahil pinapagpala naman tayo ng Lord ay sino baga naman ako para hindi pagbigyan ng kaligayahan ng aking magulang? Dati-rati nga kapag inaabutan ko itong tatay ko ng pera ay ayaw na ayaw niya nga tatanggapin at sabi niya ay kulang pa daw yun sa amin at amin na lamang. Yung tipong minsan kahit alam mong walang-wala naman talaga siyang pera ay ayaw na ayaw pa nga ning tumanggap. Kaya nung minsang narinig ko sa kanya na ayaw daw niya ng kwarta at gusto niya i-Rusko abay tumaginting yung tayo nga ako at parang nagaparinig ka ako. Kaya sabi ko nga sa sarili ko basta makaluag-luag ako ipagbibigyan natin ang matanda. Si Tanong nga pala ang kasama nila dito sa bundok at siya nga rin pala ang kumuha ng mga video clip na ito at talaga namang kakoy ganap na ganap ang mga person at may pagtiba pa nga ng saging. Nakailang buwig nga din sila na kanilang tinimbang saging at ayan nga't pinagpipiling na ni tatay at asakay na nga din sa may bologs at mamaya abintayan para magkakwarta. At ari nga yung pinakang plano namin pagkatapos nga nilang mamundok ay madiretso nga ni Dini sa bahay ng aking tiyahin. At kami nga ni magkakasama-sama na dito na nag-aabang sa kanila para nga ni sila'y sorpresahin. Happy birthday to you! Happy Tunay na talaga! At tunay ka nga namang
bakas na bakas ang ngiti ang kaligayahang nararamdaman ng tatay ko kahit pa nga ni inadaan sa biro. Kinantahan nga lamang namin siya uli diyan ng happy birthday at pagkatapos ay pinablow nga yung candle sa kanyang cake. Sa palagay-lagay ko nga ni hindi pa rin siya makapaniwala na natupad na ang kanyang pinapangarap na bagong rusko. Kasama rin nga namin dito sa pagsorpresa itong si Inay, ang kanyang nanay at saka ang kanyang 3 kapatid na babae. 4 nga silang magkakapatid at siya nga lamang yung bunsong lalaki kaya naman ubod ng kulikot. Eto talagang tatay ko mulat sa pool ay ubod ng kulikot at napaka mapagbiro niyan. Pero kahit ganyan nga yan kakulit ay talaga namang hindi matatawaran yung kasipagan niyan at sigasig sa trabaho. Sabi ko nga kung deserve ko yung mga bagay-bagay ay mas deserving nga yung mga magulang ko para sa mga ganitong bagay dahil sila nga yung nagpakahirap at nagsumikap para lang mapagtapos kami ng pag-aaral. Sobrang na-appreciate ko talaga yung pagsusumikap nila noon sa kabundukan, sa pagtitiba ng saging, sa pagkukupras, maging sa palayan, sa kainitan at sa kaulanan para lamang maibigay yung mga pangangailangan namin at mapagtapos kami ng pag-aaral. Kaya nga kahit papaano ay nagasumikap din ako para kahit papaano yung makabawi man lamang tayo sa mga ganitong paraan. Simpleng bagay pero yung kaligayahang nararamdaman ng mga magulang ko ay talaga namang hindi mababayaran ng kahit gaano pang kalaking halaga. Kaya naman thank you Lord sa lahat ng blessings na kahit papaano nga rin makabawi-bawi tayo sa mga magulang natin sa mga ganitong bagay. At patuloy ko ang panalangin sa Lord na patuloy kami pagpalain ng mahabang buhay para mas maranasan pa namin yung mga bagay-bagay na hindi pa namin nararanasan. At nawarin nga ay patuloy tayong pagpalain ng Lord para mas maging pagpapala din tayo sa iba. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!